Magandang araw Pilipinas at mga kababayan sa bawat sulok ng mundo. Ako si Jana May Bailon At ako naman, si Rena Magdiga. Ngayong ika-15 ng Disyembre, tumutok at samahan kami sa kwentong pandaigdig. Ito ang mga balitang hatid sa inyo ng Global News. at para sa mga balitang napapanahon. Pagpukaw ng kamalayan sa katatapos lamang na Batangas State University SDG event. Aking tunghayan. Bilang mga rehistrado importante, umabot na sa 6.6 million. Araw ng halalan, detalye. Pilipinas at Thailand nagkasundo upang itaguyod ang fair trade sa Asia. Ibig sabihin nito para sa rehiyon, ating tutukan ng live. Isang matinding pananalasa ng panahon ang kapila para sa pagkakaisaan aksyon sa global issue. Mga hakbang ibabahagi. Para naman sa #Hi, tatalakayin natin ang mga trending na paksa na kinagigiliwan sa social media ngayon. At ang pagdagsa sa World Social Forum 2024. Mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa, inalaman ang mga pangunahing isyu ng taon. Ang mga detalyeng iyan at marami pang iba, abangan sa pagbabalik ng Global News. Para sa unang balita, tunghayan natin ang makulay na pagdiriwang ng Sustainable Development Goals Summit sa Batangas State University. Nasa linya, Jessica Honson. Yes, Jana and Dayanara, hindi natin may tatanggi ang saya ng mga mag-aaral sa ginanap na makulay at puno ng kaalamang SDG event dito sa Batangas State University. Ito ay may temang Ragsakan, Amplifying Sustainable Development Goals in its Full Swing. Itong November 29, 2024, kasabay ito ng ikalawang taon ng Sustainability Student Summit 2.0, Building a Greener Future in Arasof, Nasugbu Campus. Kaganapang ito ay hindi lamang isang selebrasyon kundi pagpapalawak ng kamalayan at kaalaman ng mga estudyante para sa pagsusulong ng Sustainable Development Goals o SDGs. Sa araw na ito, maraming mga kabataan ang nagtipon upang ipagdiwang ang kanilang aktibong partisipasyon sa mga layunin ng SDG. Hindi lamang ito isang selebrasyon kundi isang konkretong hakbang para magkaisa sa pagtataguyod ng mga makatarungan at sustainable na solusyon. Sa kabila ng mga makukulay na pagtatanghal, mga engaging seminar, at mga aktibidad na itinampok sa event na ipakita ng bawat isa ang kanilang dedikasyon upang magtaguyod ng mas maunlad at sustainable na kinabukasan. Kasama natin ngayon ng isa sa mga dumalo sa SDG event, si Miss Althea Chanco. Miss Althea, ano ang naging inspirasyon mo sa pagsali dito sa event ng Batangas State University? Naging inspirasyon ko ang advocacy para sa pag-promote ng mental health sa mga paaralan. Dahil part din ito ng SDG 3, Good Health and Well-being, nais kong gamitin ang mga natututunan ko bilang psychology student para makatulong sa ibang tao at sa pag-achieve ng sustainable development goal na ito. Ito ang nakakatuwa ang ganitong mga uri ng event. Sa tingin mo, Miss Chanco, ano ang papel ng kabataan sa pagpapalaganap ng ganitong kaalaman at sa mga aksyong pangkalikasan? Sa tingin ko, ang kabataan ay may napakahalagang papel sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa SDGs sapagkat tayo yung susunod na magiging leader. Bilang global citizen, kailangan natin makita yung responsibility natin hindi lang sa komunidad, kundi pati na rin sa buong mundo. At sa pamamagitan ng pagiging aware sa mga isyong pangkalikasan at pagtangkilik sa sustainable practices, inaako natin ang responsibilidad na ito at nagiging bahagi tayo ng mas malaking solusyon. Isang napakagandang mensahe mula kay Miss Chanco. Muli nating pag-igtingin ang ating commitment sa SDGs at magtulungan para sa isang mas sustainable future. Muli, ito si Jessica Honson, live from Batangas State University para sa Global News. Balik sa inyo, Jana. Sa balita, alala,
umabot na sa 68.6 milyon ang rehistradong botante para sa darating na 2025 elections. Narito si Jinky Carullo para sa mga detalye. Salamat, Dayanara. Sa balitang halalan, ayon sa Commission on Elections o COMELEC, umabot na sa higit 68.6 milyon ang rehistradong botante para sa darating na 2025 elections. Batay sa datos ng COMELEC, ang eksaktong bilang ng rehistradong botante ay 68,618,667. Sa mga ito, 33.6 milyon ang lalaki at 34.9 milyon naman ang babae. Pinakamataas ang bilang ng botante sa Region 4 o Calabarzon na may 9.7 milyon. Sinundan ng Region 3 na may 7.7 milyon at NCR na may 7.5 milyon. Samantala, natukoy ang 532,837 duplicate registrants gamit ang Automated Fingerprint Identification System o AFIS. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tinatanggal na ang mga ito para masiguro ang integridad ng halalan. Ang araw ng halalan para sa pambansa, lokal at BARMM parliamentary elections ay nakatakda sa Mayo 2025. Tandaan, mahalaga ang inyong boto sa darating na halalan. Gamitin ito ng maayos at maging bahagi ng pagbabago. Para sa iba pang updates, manatiling nakatutok. Ako si Jinky Carullo, nagbabalita. Sa balitang fair trade naman, may bagong kasunduan ang Pilipinas at Thailand na layong itaguyod ang patas na kalakalan sa rehiyon. Nitong Hulyo 2024, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang Memorandum of Understanding o MOU para palakasin ang regulasyon sa kompetisyon sa kalakalan. Narito ang ulat. Thailand at Pilipinas lumagda ng kasunduan para sa fair trade. Sa layuning lumikha ng mas makatarungang kalakalan, lumagda ang Office of Trade Competition Commission o OTCC ng Thailand at ang Philippine Competition Commission o PCC sa isang Memorandum of Understanding noong Hulyo 2024. Sentro ng kasunduang ito ang papapabuti ng regulasyon sa mga industriya ng agrikultura at pagkain. Magtutulungan ang dalawang bansa upang palakasin ang pagpapatupad ng mga batas ukol sa kompetisyon. Ayon sa mga opisyal, ang MOU ay magpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Thailand at magdudulot ng pagtaas ng pamumuhunan at pag-export. Isa rin itong hakbang para tiyakin ang seguridad sa pagkain at mataguyod ang mas patas na kompetisyon. Makikinabang hindi lamang ang mga negosyo, kundi pati na rin ang mga mamimili. Magandang balita ito para sa ating mga kababayan, lalo na't malaking tulong ito sa ating agrikultura at seguridad sa pagkain. Sana'y magtuloy-tuloy ang mga ganitong inisyatibo para sa mas maunlad na kalakalan sa Asya. Abangan ang iba pang detalye sa usaping ito sa mga susunod na balita. Magandang araw mga kababayan sa bawat sulok ng mundo. Narito ngayon ang ating mabilis na ulat sa pagkain. Ayon sa mga ulat, ang taong 2024 ay inaasahang magiging pinakamainit na taon sa kasaysayan na may global average temperature na umabot na sa 1.5 degrees Celsius, higit sa pre-industrial levels. Ang mga datos mula sa World Meteorological Organization ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng temperatura at matinding mga kaganapan sa klima na nagdudulot ng malawakang pinsala sa ekonomiya at buhay ng tao. Sa mga nakaraang buwan, nakaranas tayo ng sunod-sunod na matinding bagyo, pagbaha at tagtuyot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Oktubre 2024, nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Valencia, Spain na nagresulta sa higit 200 fatalities. Sa parehong panahon, ang ilang bahagi ng US ay naharap sa record high temperatures at drought conditions. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ang mga eksperto ay nananawagan para sa mas mataas na antas ng pagkilos at pagkakaisa. Ayon kay Samantha Lewis, Deputy Director ng Copernicus Climate Change Service,
Ang 2024 ay dapat magsilbing catalyst para itaas ang ating ambisyon sa darating na climate change conference. Sulit, ang pagkilos natin bilang mga mamamayan ng mundo ay mahalaga upang harapin ang hamon ng climate change. Yan ang mga napapanahong balita sa araw na ito. Panatiling nakatuto para sa iba pang impormasyon tungkol sa ating kapilihan. Maraming salamat at magandang araw. #Hi! Ngayong araw, ating bibigyang pansin ang trending hashtag na #VoiceForChange na naging sentro ng diskusyon sa social media tungkol sa mga usaping panglipunan at pampolitika. Salamat, Jana! Ang hashtag Voices for Change ay nag-viral matapos itong gamitin ng mga kabataan sa buong bansa upang ipahayag ang kanilang saloobin sa mga issue tulad ng karapatang pantao, kalikasan at edukasyon. Sa tulong ng hashtag na ito, naipapahayag nila ang kanilang suporta para sa mga reforma at pagbabago. Ang hashtag Voices for Change ay nagbigay sa amin ng boses upang makilahok sa mga mahalagang usapin. Bilang kabataan, naniniwala kaming may papel kami sa pagbabago at paghubog ng mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng hashtag, naging plataporma ito ng sama-samang panawagan para sa transparency sa gobyerno, patas na edukasyon at aksyon laban sa climate change. Patuloy itong ginagamit para sa mga constructive discussions at advocacy campaign. Ang #VoiceForChange ay patunay na ang digital platforms ay makapangyarihan sa pagpapalaganap ng kamalayan at panawagan para sa aksyon. Abangan ang iba pang trending socio-political topics sa susunod na #Hi! Ngayon naman ay nasa espesyal na edisyon tayo ng Spotlight sa Pagbabago, kung saan bibigyan linaw natin ang naging resulta ng katatapos lamang ng World Social Forum 2024. Mula sa temang Uniting Voices, Shaping Future, natapos ang forum na puno ng makabuluhang talakayan at resolusyon mula sa mga kinatawa ng iba't ibang bansa. Narito si Eril May Briosa para sa kanyang ulat. Eril? Salamat! Kamakailan lamang, matagumpay na naidaos ang World Social Forum 2024, kung saan tinalakay ng mga delegado ang mga pandaigdigang issue tulad ng sustainable development, climate action at social justice. Sa loob ng 3 araw, puno ng diskusyon, pagbabahagi ng kaalaman at pagtutulungan ang nasabing pagtitipon. Isa sa nagbigay ng kaniyang opinyon si Dr. Kahayon mula sa India. Nagbigay siya ng isang panukala na naglalayong gawing mas patas at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan sa buong mundo. One of the resolutions we proposed is to create a global health equity fund, which will support underprivileged nations in assessing essential medicines, vaccines, and healthcare technologies. This is a step toward closing the healthcare gap worldwide. Hindi rin nawala ang usapin tungkol sa karapatang pantao. Ayon kay Miss Atienza mula sa South Africa, mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa para sa pagkakapantay-pantay at laban sa diskriminasyon. We've adopted a framework to strengthen international cooperation in addressing systematic racism and gender inequality. This includes education programs and stricter policies to combat discrimination. Matapos ang masinsinang talakayan, naglabas ng deklarasyon ang World Social Forum 2024 na naglalaman ng mga aksyong tututukan ng mga bansang kasapi, kabilang na ang pagpapatupad ng mga konkretong hakbang para sa kalikasan, kalusugan at karapatang pantao. Tunay ngang naging matagumpay ang forum na ito sa pagbibigay ng plataporma para sa mga advokasiyang naglalayong gawing mas makatarungan at mas maayos ang ating mundo. Ako si Eril May Briosa, nag-uulat. Salamat, Eril! Isang inspirasyon ang World Social Forum 2024 para sa lahat na nagpapakita na sa kabila ng pagkakaiba ay maaari tayong magkaisa para sa mas magandang kinabukasan. Patuloy lamang kayong tumutok para sa ibang pang balita dito sa Spotlight ng Pagbabago. At yan ang mga nakakalap
naming mga balita sa isang mailing panahon. Muli, ako si Jana May Bailon. Patuloy tayong maging bukas sa kaalaman, maging aktibo sa pagbabago, at magkaisa tungo sa liwanag na kinabukasan. Sama-sama natin gawing posible ang isang mas makatarungan at sustainable mundo. Mga kababayan, ako po si Dayanara Madrigal. At ayan na nga, 10 days na lang, Pasko na! Handa na ba ang inyong mga handa sa Noche Buena, mga kababayan? Siyempre, hindi naman mawawala ang iyang at Hamon! hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Global News. Kung saan ang bawat balita ay para sa inyo, para sa atin, para sa mundo. Paalam at manatiling ligtas, mga kababayan.